Bago pa natin matutunan ang pagpapasa Diyos ng lahat ng ating pinagdaraanan at kalagayan sa buhay, ang Diyos ang nauna nang nagpasa atin ng kanyang anak para tubusin tayo sa kasalanan. Hindi para sa kanya, kundi para sa atin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. At namangha ang mga tao sa nakita nilang kapangyarihan ng Diyos. Hangang-hanga ang lahat ng mga tao sa ginawa ni Jesus. Ngunit sinabi niya sa kanyang mga alagad, "Pakinggan ninyo at tandaan itong sasabihin ko. Ang anak ng tao ay ipagkakanulo sa kamay ng mga tao. Ngunit hindi nila ito nauunawaan sapagkat inilihim sa kanila ang kahulugan nito. Natakot naman silang magtanong sa kanya kung ano ang ibig niyang sabihin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay handover. Bago po tayo magpalalim sa atin pong reflection sa araw na ito, kayo po'y muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan na mag-like, follow at subscribe sa atin pong Facebook page at YouTube channel na Word of the Day. Ganun din po, pakishare ang video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. At kung kayo po ay nakikinig ng Word of the Day sa pamamagitan po ng Radyo Maria, mapagpalang pakikinig po sa inyong lahat. Salamat pa rin sa ating mga supporters at sa ating mga subscribers na nagiging dahilan para magpatuloy tayo sa ating online mission, sa ating media evangelization. Mga kapatid, madalas nating binabanggit yung salitang pagpapasa Diyos. Kapag may mga bagay tayong hindi na kayang gawin, yung helplessness natin sa isang sitwasyon, sasabihin natin, ipagpasa Diyos na lang natin. Kapag may mga bagay na hindi tayo lubos na maunawaan sa buhay, mga pangyayari, sa halip na isisi ang lahat sa Diyos o isisi kung kani-kanino, sinasabi natin, ipagpasa Diyos na lang natin. Yung salitang ipagpasa Diyos, nandun yung salitang ipagpasa, pagpasa. Ibig sabihin, ipasa mo, pass it on, hand it over, no? Ipasa mo sa Diyos. Ito'y nagpapakita. Yung pagpapasa Diyos ay nagpapakita ng ating limitasyon. At nagpapaalala sa atin na sa Diyos walang imposible, na may dahilan ng Diyos sa lahat ng bagay. Kaya ipinapasa natin sa Kanya, ipinagpapasa Diyos natin. Pero alam niyo po ba, bago natin matutunan ang salitang pagpapasa Diyos, ang Diyos na mismo ang unang nagpasa tao, nagpasa atin. Sa paanong paraan? He handed over His only begotten Son. Imagine, yung nag-iisang anak niya at yun yung natatanging meron siya ay ibinigay niya sa atin. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Ganun na lang kamahal ng Diyos ang sanlibutan. Kaya ipinadala niya, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang lahat ng manalig sa Kanya hindi mamatay, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kung tayo nagpapasa Diyos, inaamin ang ating limitasyon, kinikilala ang kapangyarihan ng Diyos. Nang ibigay ng Diyos sa atin ang Kanyang anak, nang ipasa atin niya ang Kanyang anak, hindi ibig sabihin limitado ang Diyos. Walang limitasyon ang Diyos. It is from the abundance, from the perfection of His love na ibinigay niya yung anak niya para sa atin.
Hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa atin. Kaya nga, makikita natin dito sa gospel natin yung iba't ibang pagpapasa, no, sa anak ng Diyos. Una, ang Ama, ipinasa niya sa atin ang kanyang anak. Marinig natin sa gospel, ang mga Hudyo, ipinasa si Jesus sa mga Roman officials kay Pilato. Maririnig din natin yung kwento ni Judas na ipinasa si Jesus sa kapangyarihan ng mga Hudyo. Pagpapasa, pinagpasapasahan si Jesus. At ano yung ibig sabihin noon, mga kapatid? No? Yung pagpapasa na yon, ang Panginoon pinagpasapasahan. Makikita natin na tayo, ibinigay ng Diyos sa atin ang lahat. Pero tayo yung kulang sa pagtanggap. Pag tayo nagpasa Diyos ng ating sitwasyon, inaangkin ng Diyos yung ating sitwasyon kasi ipinasa natin sa Kanya. Pero ang problema natin, nang ipinasa ng Ama sa atin si Jesus, hindi lahat sa atin tinanggap siya. Pinagpasapasahan pa nga. Sino ba ang tumanggap kay Jesus? Ang tumanggap kay Jesus ay yung mga taong nagmahal, nanalig sa Kanya. Pero maraming mga leader, maraming mga pinuno ng lipunan, mga matatalino at mayayaman ang hindi tumanggap kay Jesus. Ngayong araw na ito, pinapaalala sa atin na ipinapasa sa atin ng Diyos si Jesus araw-araw. Sa tuwinang tayo nagsisimba, kapag binasa ng pari ang Ebanghelyo at ipiniliwanag sa homilya, ipinapasa ng Diyos ang salita at ang salitang yan ay si Jesus. Ipinapasa niya sa atin ang kanyang salita. And it is up to us kung tatanggapin natin ang salita ng Diyos at isasabuhay ito. O baka pagpasapasahan din natin. Hindi natin tanggapin at ipasa na lang sa iba. Sa second part of the Mass, yung tinapay at alak na naging katawan at dugo ni Jesus, ipinapasa sa atin ng Diyos. Sa banal na komunyon, kaya ang osya, ang banal na komunyon ay ibinibigay, ipinapasa sa atin ng Diyos. It is God handing over His Son kahit sa makasalanan nating pagkatao. Pero ang tanong, kapag sinasabi natin yung salitang Amen, Amen, talaga bang tinatanggap natin siya? O baka naman pinagpapasapasahan lang natin siya? You know, ang Diyos natin ay Diyos na nagbibigay ng kanyang sarili. Kapag ibinigay ng Ama sa atin ang kanyang anak, kasamang ibinibigay ng Ama ang Espiritu at ang kanyang mismong pagkaama, ang kanyang sarili. Kaya nga mga kapatid, it is up to us. It is up to you. Tatanggapin mo ba si Jesus? Tatanggapin mo ba ang Diyos? O pagpapasapasahan na lang natin? Bago mo siya ipamigay, bago mo siya ibahagi sa iba, bago mo siya ipasa, make it sure, tanggapin mo siya, isabuhay mo siya, angkinin mo siya. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ama naming Diyos, salamat po dahil sa kabila ng aming pagiging hindi karapat-dapat, pagiging makasalanan, patuloy mong ipinapasa at ibinibigay ang iyong sarili para sa aming kaligtasan. Salamat po sa iyong pag-ibig na walang hanggan. Amen. Pagpalain po kayo't ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.
In the morning light, feeling a bit unsure, but God's word of the day, it's the perfect cure. In simple blessings, our hope will never end. Hold on to His words like a helping hand. When life gets tough and the road gets steep, God's word reminds you, don't lose your sleep. For every sentence we find something new. Let His word inspire all that you do. Listen to the word, it's your daily guide. In each new phrase, let His love reside. Write it down, let it light your way. Word of the day, hear what God has to say. Spread on kindness like butter on a bread. Forgive and forget, let go of what's misread. In your writing, let His love remains. For in the word of God, fears fade. Listen to the word, it's your daily guide. In each new phrase, let His love reside. Write it down, let it light your way. Word of the day, hear what God wants to say. Listen to the word, it's your daily guide. In each new phrase, let His love reside. Write it down, let it light your way. Word of the day, hear what God has to say. Hear what God has to say.